na iwasan nyo yung panonood ng mga ano na yan, mga iba't ibang sakit na yan o karamdaman. Hindi ko pa ma-relate yung iba kong naranasan dati. Yung naranasan ko rin yung madaling araw, no? Siguro mga ano to, mga first 3 weeks ng anxiety disorder ko. Yung madaling araw bigla akong magigising na anxious ka, biglang bibilis yung tibok ng puso mo. Ang ginagawa ko niyan, umiinom ako ng mainit na tubig. Tapos pilitin mo i-relax yung sarili mo kasi dadating yung time na yan, hirap kang matulog yung time na yan. So medyo haggard lang yung itsura ko kasi syempre maghapon ka sa duty, 12 hours duty ka bilang isang security guard. 12 hours duty tayo. So talagang haggard face tayo. Pero ganun pa man, pasalamat sa Diyos at masarap ang pakiramdam natin, maayos yung pakiramdam natin, pinagaling na tayo ng mahal na Panginoon. Ano pa ba? Naranasan ko rin yung takot talaga. Yung nangingibabaw, parang bumalik ka sa pagkabata. Yun nga, parang kang bumalik talaga sa pagkabata. So ulit-ulitin mo yung ginagawa mo, di ba takot ka doon, pilitin mong gawin uli yun hanggat sa makailang ulit, masasanay ka na. And kaya nga sinabi ko, sanayan lang. Takot ka bumiyahe, di ba? Pilitin mo pa rin yun, harapin mo talaga yung takot mo na yun. Naranasan ko yan, yung takot bumiyahe mag-isa. Naranasan ko yan kasi lahat naman tayo may anxiety disorder, dumaan talaga sa ganyan. Natakot tayo sa kamatayan, syempre. Kasi nag-advance tayo mag-isip na, ay wala akong kasama, baka may mangyaring masama sa akin, walang tutulong sa akin. Ayun yung pinaka tumatatak sa isip natin, kaya tayo natatakot. Naranasan ko pa yung panic attack ko nga, first panic attack ko. Naranasan ko yung namulikat yung mga muscle ko, dalawang muscle ko sa binti namulikat, dalawang muscle ko sa kamay namulikat dito po. Yan, dito banda. Yan, muscle sa braso. Yang muscle sa braso, yan po. 4, sabay-sabay po yan namulikat. Kasi natakot akong kumain hanggat sa naubusan ako ng potassium. Nagkulang ako sa potassium. Kaya namulikat sabay-sabay yung aking katawan, no. Naranasan ko po yan. Panic attack. Nako, grabe talaga. Yan ang hindi ko makakalimutan talaga, yung panic attack. Grabe hirap. Huminga, feeling ko kumukupos yung tiyan ko. Naninigas yung buong katawan. Tapos yung heartbeat mo, ramdam mo yung heartbeat mo na napakahina. Hindi ko alam kung sa isip lang natin yung heartbeat na mahina o tumitibok talaga siya ng normal. Pero sa tingin ko, i-correct nyo ako kung mali ako. Sa tingin ko hindi siya normal kasi nagpanic tayo. Kumbaga parang bumilis yung niya, yung pintig. Hindi naging normal yung pintig niya kasi nagpanic tayo. So ano pa ba naranasan ko noon? Nung una na hindi ko pa alam na may anxiety disorder ako, stress ako noon, stress. So hirap na ako matulog sa gabi. Wala pa yung mga sintomas na mabibigat na ulo, wala pa yung bigat ng ulo ko noon. Nararamdaman ko na yung hindi ako makatulog sa gabi, tapos iba na yung yung pintig ng puso ko na na bigla akong matatakot sa gabi. Yung bigla akong gigising, babangon na hindi na ako makatulog. Yan, unang ko yan. Siguro hindi ko pa na-experience ko na si anxiety disorder, pero hindi ko pa alam na may anxiety disorder na ako yung time na yan. Naranasan ko rin yung shortness of breathing. Yung bigla kang kakapusin sa parang kinapos ka sa hangin. Yung kunyari nagsasalita ka, mararamdaman mo yun, parang kinapos ako sa hangin. Tapos bigla ka na lang ninervyusin. Naranasan ko yan. Tapos yung heart palpitation, yung biglang magpapalpitate yung puso mo, yung dibdib mo magpapalpitate.
Yan, naranasan ko yan. Sa umpisa talaga, nakakatakot din yan sa umpisa. Sa umpisa lang, pero kung lagi-lagi mo na nararanasan siya, matagal mo nang kasama ang anxiety disorder mo, magiging normal na sa'yo yan, baliwala na sa'yo yan. Hindi ka na basta kakabahan sa mga sintomas na ganyan. Basta sa lahat, ang kinatakutan ko talaga yung hilo. Kasi ang tindi talaga ng hilo eh. Yun talaga yung parang pinakadidibdibin mo dyan, yung hilo. Kasi ibang hilo talaga eh. Iba yung hilo nung nilalagnat ka lang kaysa yung hilo ng may nervyos. Kasi para ka talaga magko-collapse. Pati yung mata mo, nagbe-blurred na sa sobrang ano. Meron pa nga eh. May epekto pa nga sa kanila na halos sila eh, tawag din no. Halos yung iba daw nabablanko yung paningin. So palakasin nyo lang yung yung resistensya nyo, palakasin nyo, matulog kayo ng tamang oras, kumain kayo ng masusustansya. Sa umpisa talaga matatakot kayo sa mga sa mga kinakain nyo, masyado kayo mapili sa kinain nyo, pero darating yung point na sana nandun na kayo sa point na lahat kinakain nyo na. Yung hindi na kayo mapili sa pagkain, kasi kapag nagawa nyo uli yan, doon na unti-unti manunumbalik yung lakas nyo. Sabayan nyo ng ehersisyo, palakasin nyo yung resistensya nyo, kasi pag napalakas nyo yung resistensya nyo, unti-unti nyo matatalo ang nervyos, ang anxiety disorder. Kasabay niyan yung pagharap sa takot, lahat ng kinakatakutan. Kasi kung patuloy kang magtatago, patuloy mo siyang tataguan, hindi mo siya haharapin, hindi mo siya ma-overcome talaga. Patuloy ka niyang tatakutin at patuloy kang hindi lulubayan ng yung nervyos kapag nagpatalo ka sa ganyan. Nung una, akala ko ang nervyos, nung hindi ko pa na-experience, akala ko yung nervyos, kakapitan ka lang nito dahil mahilig ka magkape. Kasi merong tayong mga kaibigan, mag-a-advise pa sa atin ng ganyan, pre, iwasan mo kasi yung kape, kaya ka ninenervyos eh. Hindi po doon nakukuha yun. Kahit ilang ulit nating i-explain sa kanila, tayo lang yung nakakaintindi sa sarili natin. Tayong mga naka-experience lang yung nakakaintindi sa atin. Kaya mahirap ipaliwanag, no? So, katulad nun, may nag-chat sa akin, boss, iwasan nyo po kasi yung kape. Hindi po doon nakukuha yun. Meron kasi talagang masakit isipin na tayo lang talaga nakakaintindi sa atin, pero blessings ito. Iniisip ko na lang para sa akin hindi ko iniisip para sa akin talaga blessings itong anxiety disorder, kasi tayong may mga anxiety disorder o nervyos, alam ko malapit sa Panginoon at mga madasalin yan. Kasi yung iba nakikipagkasundo sa jablo, pero tayo masasabi kong blessings ito sa atin dahil tayo, alam ko, malapit tayo sa Panginoon, malapit tayo, madasalin tayo, kaya wala kang dapat ikatakot dahil gabay, lagi natin nasa tabi ang mahal na Panginoon, no? Tayo mga may anxiety disorder, lagi niya tayong ginagabayan. Yun na lang yung lagi mong iisipin, na hindi tayo pinapabayaan ng mahal na Panginoon. Lagi siyang nakagabay sa atin. Tayong mga may anxiety disorder, madasalin tayong lahat, malapit tayo sa Panginoon. Yun na lang. So kahit na out na ako sa trabaho, pinilit ko pa rin bahagian kayo ng mga naranasan kong sintomas. Nag-iisip pa ako, dapat kasi sinulat ko yung mga sintomas na naranasan ko Yung iba kasi limot ko na Ano pa bang mga sintomas na naranasan ko? Isipin ko muna, no? Silipin muna natin tong mga Yan. Yan po, BGC Taguig yan. Yan, pasilip ko muna sa inyo yan.
dagdag ko rin pala, no, yung mga heartburn, yung kala mo, feel mo may sakit ka na sa puso. Naranasan ko rin yun. Kala ko talaga may sakit na ako sa puso. Kasi iba talaga yung feel sa ano, sa dibdib. Iba talaga, akala mo talaga may sakit ka na sa puso. Pero kapag nagpa-check up ka naman, normal naman yung mga resulta. So wag na wag yung iisipin na may sakit kayo sa puso. Sa mga nagtatanong dyan, sa mga conscious dyan na about sa nararamdaman nila sa kanilang ano, sa kanilang dibdib. Huwag nyo isipin na may malala kayong sakit, no? Lagi lang kayo magdasal. Magtiwala sa Panginoon na gagaling. Patuloy kayo magtiwala na magagalingin niya kayo. Dahil sisiwang lahat sa mahal na Panginoon. As long as naman ang palataya ka sa Kanya, ipakita mo sa Kanya yung tapang mo na hindi ka natatakot sa mga sintomas na ipinapadala ng anxiety disorder. Yun lang, no? Yung takot sa pagkain, naranasan ko rin yan. Takot ako, mapili ako sa pagkain. Kasi feeling mo high blood ka, no? Kasi may mga mararamdaman ka na talaga sa ulo. Yung talaga yung nakakapraning, nakala mo high blood ka na talaga. Basta lahat ng pamamaraan, tatakutin ka talaga ng anxiety disorder. Dapat talaga hindi ka magpapatalo, laksan mo yung